Ikinabahala ng isang senador ang dami ng mga kaso ng bullying. A humanitarian aid organization recorded rising cases Lalo of na yung bullying mga in madalas schools. biktima ng pangbubuli ng mga kaklase. Bullying ang isa sa itinuturong dahilan kaya mas pinili na Dapat sa ikalawang pumasok tahanan sa ng mga bata eskwelahan. kung minsan nagiging lugar ng bangungot dahil sa mga insidente ng bullying. Sa ilalim ng anti-bullying law, ang bullying ay unwanted physical contact tulad ng panghihiya sa estudyante at isang gawain na nakakaapekto sa pag-iisip at damdamin ng isang bata. Ang nai-report at umabot pa raw sa Division of Testing. Cases of bullying continue to increase in the Philippines. Masasabing pangbubuli ang pisikal na pagkakit. Bullying o pambubulas, isang masakit na katotohanan na posibleng kinakaharap ng ilan sa ating mga estudyante araw-araw. Sa video na ito, tutuklasin natin kung ano ang pambubulas, paano ito nangyayari, mga paraan para maiwasan ito, at kung ano ang gagawin kung ikaw o isang taong kilala mo ay nakakaranas nito. Ano nga ba ang pambubulas? Ang pambubulas ay isang masamang gawain kung saan ang isang tao o grupo ng mga tao ay nananakit, nangungutya o nananakot ng kanilang kapwa. Pambubuli ay maaaring maganap sa maraming paraan tulad ng pisikal, verbal, panlipunan o cyberbullying. Maaari itong maganap sa paaralan, online o kahit sa komunidad. Tanong, ano ba ang punot dulo o dahilan kung bakit namubuli ang isang tao? Maaari itong maging sanhi ng pagkainggit, Gulo na pamilya, kulang na aruga sa magulang, sa nais na magpasikat o magyabang. o dahil sa ating mga napapanood araw-araw. Ang bullying ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan sa mental at emosyonal na kalusugan ng isang tao. Maaari itong humantong sa pagkabalisa, depresyon, mababang pagpapahalaga sa sarili at pag-iisip ng pagpinsala sa sarili. Ngunit paano natin mapipigilan ang pambubulas na mangyari? Dapat nating protektahan, respetohin at maging mabait sa isa't isa. Tama. Sa pamamagitan ng pagbuo ng komunidad na puno ng pagkakasundo at pagkakaisa, ay mababawasan natin ang bullying o pambubulas na mangyari. At kung meron po tayong makasalamuhan na inaapi o binubuli, ay huwag po tayong magdalawang isip na tumulong o humingi ng tulong. Mahalagang tandaan na ang mga nakamasid ay may mahalagang papel sa pagpapatigil ng pambubulas o bullying. Kung ikaw man ay biktima ng pambubuli, ay ito ang mga nararapat mong gawin. Una ay huwag mag-react dahil gusto lamang nilang makita na naaapektuhan ka sa ginagawa nila. Pangalawa ay huwag gumanti. Dahil gaya nga ng sabi sa Biblia, huwag gumanti kanino man ng masama para sa masama. Pangatlo ay huwag lumapit sa mga bully. Hanggat posible ay umiwas ka sa gulo o sa mga sitwasyon na maaari kang mabuli. Pang-apat ay sumagot sa parang di inaasahan. Ito ay maaaring mapakalma ang iyong bully at posibleng mapawi rin ang galit na nararamdaman nila sa kanilang puso. Maaari ka ring magpatawa o umalis upang iwas na rin sa gulo at naipapakita lang ito na isa kang mature at matatag na tao kaysa sa mga taong naiinis sa iyo. Upang maiwasang magbuli, ay dapat magkaroon rin ng kumpiyansa sa sarili. Dahil kapag nahalata nilang ninenervous ka, ay pwede nila itong gamitin upang pansamantalahan. At kung tayo man ay maging biktima ng pambubulas, ay huwag tayong mahiyang magsumbong sa mga taong may kakayahang makatulong sa atin. Sama-sama nating ibahin ang mga negatibong isyo, lalo na tungkol sa bullying. Lumikha tayo ng isang ligtas at payapa na kapaligiran para sa lahat. Manindigan tayo laban sa bullying at magpalaganap ng kabaitan saan man tayo magpunta.